Kuryente, napuputulan na ako. Tubig, napuputulan na ako. Minsan, ang kapal na ng mukha ko nang hiram ako ng pera kahit wala naman akong pambayad. Para lang may pambili ko ng pagkain for a week. Naghikahos si Mary Ann matapos mawalan ng malalaking kliyente bilang insurance agent noong panahon ng COVID-19 pandemic. Mag-isa sa buhay. Hiwalay sa asawa't mga anak. Nagkaroon ako ng depression. Umiyak ako mag-isa sa bahay. Hindi ako kumakain. Isang araw, biglang namanhid ang kalahating katawan ni Mary Ann. Nakaramdam ng chest pain at nahirapang huminga. Hindi siya makagalaw at makasigaw para humingi ng tulong sa kapitbahay. Isipin mo, tatawag ako, sarili ko ambulansya. Parang pinipilit kong magsalita sa phone. Buti na pupuntahan ako ng ambulance. Heart attack na pala iyon at naulit pa iyon ng 2 beses taong 2024. Mayroon siyang coronary heart disease. Barado ang 3 ugat sa kanyang puso at kinakailangan ng triple bypass surgery. Kailangan niya ng 1.5 million pesos. Gusto ko na iuntog yung ulo ko para mawalan ako ng malay. Tapos minsan sabi ko kay Lord, kunin mo na lang ako. Kasi hindi naman ako gagaling dahil hindi ko naman afford yung surgery. Tapos umiiyak lang ako araw-araw. Naging sandalan ni Mary Ann ang panonood ng programang The 700 Club Asia at pagpapadala ng prayer request sa prayer center sa panahong iyon. Sabi lagi ng 700 Club yun, di ba? Surrender your fears, surrender your anxiety, surrender your problems. Sabi ko, Lord, surrender na ako. Hindi ko kaya problema ko. Gawin mo yung gusto mong gawin sa akin. Sabi ko ganun sa kanya. After nun, biglang nabago yung mindset ko. Sabi ko, hindi ako susuko. Babangon ako. Sa tulong ng Panginoon, alam ko babangon ako. Sa panonood ng 700 Club, natuto akong magbasa ng Bible. Kanyang inihalin tulad ang mapait na sitwasyon sa nababasa niya sa aklat ng Exodus sa Biblia. Doon ako nagkaroon na ng pananalig sa Diyos na kung ito nga nagawa niya, ang hirap nito eh. At ito pa kayang problema ko na parang compared doon sa naranasan ng Israelites. Ilang years silang slave, generation to generation. Tapos sinalba sila ni Lord, diba, doon sa promised land para makarating sa promised land. Kaya hindi ako nawala ng hope. Hiniling ko rin sa Panginoon na Lord, wala akong kapera-pera, bahala ka na mag-supply. Sa gabay at biyaya ng Panginoon, nakalikom ng pangpa-opera si Mary Ann. Naging successful ang operasyon at naranasan niya ang mabilis na paggaling. Matapos ang 6 na buwang pamamahinga, nag-apply naman ng trabaho si Mary Ann sa mga BPO. Ngunit 6 na beses siyang tinanggihan. Sabi ko, Lord, last na to, yung isang huli kong in-applyan. Ang opening nila, Lord, is voice account, puro voice account. Pero kaya ko sa non-voice account kung sana doon mo ko dalhin. Kung anong will mo, Lord, yun pa rin ang masusunod. Hanggang sa isang gabi, Nanonood ako that time ng The 700 Club Asia. Mayroon silang panawagan na may tutulungan. Wala talaga kasi kung pera sa isip-isip ko, sabi kong ganun. Pero meron pa akong 200 sa GCash ko. Meron akong dilata, meron pa akong bigas. Makakakain ako, di ba? Bibigay ko to. kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Mary Ann sa huling kumpanyang inaplayan. Pasado na siya sa assessment at for training na rin siya. I thought, sa voice account ako. Sinabihan na lang ako, no, this is for a non-voice account. Kaya parang gusto kong tumalon sa tuwa. Lumulutang ako sa ere. Yung journey ko na yun, talagang ang nasa isip ko puro, Lord Jesus, gabayan mo ko. Holy Spirit, please be with me. Agad na ibinalita ni Mary Ann ang naging kasagutan ng Panginoon sa prayer center, ang madalas niyang kasama sa pananalangin. Laking pasasalamat ni Mary Ann sa mga ministries ng CBN Asia, kaya patuloy siyang nagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Alam ko yung pakiramdam ng mga nangangailangan ng tulong eh. Sobra din ako nangailangan nung araw, tapos hindi pinagkait sa akin yun. In my own little way, kahit konti lang, at least makakontribute lang, parang yun lang. Kasi feeling ko meron akong responsibility rin dahil tinulungan ako ni Lord. Through this ministry, ma-share natin in public yung
kabutihan ng Panginoon. Powerful siya. Sovereign God. Na siya yung pag-asa talaga, walang iba. Napatunayan ni Mary Ann ang kadakilaan, kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi na ako natatakot. Kasi alam ko may trabaho ako o wala. Naniniwala ko God will make a way. God will provide. Kasi naranasan ko na eh. Kay Lord, sure ka na ang future mo ay pangangalagaan niya. Kung tumago sa puso mo ang kwentong ito, consider supporting CBN Asia. Sama-sama nating ihatid ang himala ng Diyos sa mas marami pang tahanan.